Hindi pa tapos ang laban para sa kampo ni Junto Nakatani matapos ang dikit at madugong fight of the century sa Tokyo Dome noong May 2. Opisyal lang nagpahayag ng hamon ng Batikang trainer na si Rudy Hernandez para sa isang rematch sa darating na Disyembre. Sa isang eksklusibong panayam sa The Ring Magazine, inamin ni Hernandez ng pagkatalo ni Nakatani sa pamamagitan ng unanimous decision laban niya sa 4th Division Undisputed World Champion na si Naoya the Monster Inoue ay bunga ng kanyang sariling pagkakamali sa estratehiya. Masyado akong naging mabagal sa pag-adjust. Pinigilan ko si Junto sa mga unang rounds at iyon ang naging mitsa ng aming pagkatalo, ani ni Hernandez. Sa kabila ng pagkatalo, naniniwala ang strategies mula sa Los Angeles na napatunayan ni Nakatani na kaya niyang makipagsabayan sa bilis at lakas ng pound-for-pound king at nangako siyang ibang bersyon ni Nakatani ang makikita ng mundo sa oras na magkarap silang muli. Ipinaliwanag ni Hernandez ang naging takbo ng laban na kung saan naging dominante itong si Inoue sa unang 4 na rounds. Ayon sa kanya, ang plano ay hayaan si Inoue na sumugod habang naghintay si Nakatani ng counter punches mula sa mid-range. Dahil sa takot sa boxing IQ at bagsik ni Inoue, pinayuhan niya si Nakatani na huwag magbitaw ng mga hindi kinakailangang suntok. Ngunit ito ay nagresulta sa paglayo ng puntos ni Inoue sa mga scorecards. Judges scorecards, pabor lahat kay Inoue. Narito naman ang analysis ni Shingo Inoue, ang trainer ni Naoya at syempre ang kanyang ama. Itong si Nakatani raw ay hindi siya makabitaw ng suntok dahil sa pressure. Napagtanto ko sa kalagitnaan ng laban na kasing bilis din pala ni Junto si Inoue. Masyado kaming nagpakita ng respeto sa simula. Nagdag ni Hernandez, ang nasabing pagkakamali ang naging dahilan kung bakit kailangang humabol ni Nakatani sa huling bahagi ng laban. Nagpakita ng bagsik si Nakatani simula ng 5th round. Nagawang kontrolin ng challenger ang 8th round kung saan na-corner niya itong si Inoue sa mga lubid dahilan upang ibigay ng lahat ng mga urado ang punto sa kanya. Ngunit may isang trahedya ang tumama kay Nakatani habang nagpapakitang gilas. Nangyari ang headbutt. Lihim ng pinsala. Hindi pinaalam ni Nakatani kay Hernandez ang pinsala hanggang matapos ang laban. Dahil hindi na may dilat ang mata, napilitan si Nakatani na maging puro depensa na lamang sa huling 2 rounds. Bago ang pinsala sa mata, nasa momentum na si Junto. Lahat ng plano namin ay gumagana na at mataas na ang kanyang kumpiyansa, payag ng trainer. Matapos ang 12 rounds, mga kwento ay nawagi si Inoue sa score na 116-112, dalawang mga urado at isang 113-115. Ang huling score naman, mga kwento, na may 2 puntos lamang na lamang ay kwinesyon mismo ni Inoue. Gusto kong malaman kung anong basihan ang ginamit para maging ganoon kadikit ang laban, ani ni Inoue. At para sa promoter naman na si Masayuki Ito, na nanood sa VIP section, ang kanyang personal na score ay 117-111, pabor yan kay Inoue. Ayon kay Ito, na dating promoter ni John Nariel Casimero, ang tunay na lamang ni Inoue ay ang kanyang fraction of a second na bintay sa bilis at reaksyon. Ang bilis ng kamay ni Inoue sa pag-iwas at pagbato ng counter punches ay nasa ibang antas, kahit si Rudy Hernandez ay umamin na sa isang iglap na mas mabilis itong si Naoya. Bagaman nagnanais ng rematch ang kampo ni Nakatani para sa buwan ng Disyembre, may ibang plano naman ang Washi Gym na katagdang harapin ni Inoue si Jesse Bam Rodriguez sa Nagoya sa January 2027 sa ilalim yan ng Riyadh season. Ngayon pa man, iginiit ni Hernandez na mas malaki ang kikitain ng labang Inoue kontra kay Nakatani rematch kaysa sa laban kay Rodriguez. Ang rematch ay parang 13th round. Wala nang pagpapakiramdaman. Alam na namin ngayon na kaya namin siyang talunin. Narito naman, mga kwento, ang maposibleng senaryo. Featherweight rematch. May watik ni Hideyuki Iwashi na posibleng maganap ang rematch kung akyat ang timbang si Inoue. Doon na sila ni Nakatani magharap. Pangalawa, Bam vs Nakatani. Ang hamon ni Hernandez ngayon na kung ayaw silang harapin ni Inoue, dapat munang talunin ni Rodriguez si Nakatani bago ito payagang lumaban sa Monster. Mga kakwento, sa ngayon, ang rivalry na nagsisimula sa Tokyo Dome ay nananatiling mainit habang ang mundo ng boxing ay naghihintay kung tatanggapin ba ni Inoue ang hamon na rematch kay Nakatani. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe
Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.